Hello and welcome to my channel. This is Tricks PH. Nag-a-upload po ako ng mga tutorials, tips and tricks about application, Android, Messenger and Facebook. At ngayon share ko naman sa inyo yung mga dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ma-monetize yung Facebook account mo. Kahit na-reach mo na yung mga requirements ni Facebook or ni Meta, so kung isa ka rin sa mga hindi pa rin na-monetize kahit na-reach mo na ang requirements ni Meta, panoorin mo ang videong ito. So let's get started. So ano nga ba ang mga dahilan kung bakit hindi pa rin ma-monetize ang account mo kahit na-reach mo naman na yung mga requirements or criteria ni Facebook? So ngayon ay tatalakayin natin ito. At lagi po natin tandaan na mahalaga ito dahil ito ay parte ng monetization policy ni Facebook upang ma-monetize ang ating Facebook account. So ayan, malinaw po na sinasabi dito sa partner monetization policy, na kailangan nating mag-comply at sundin ang monetization policy and content monetization policy, para magamit natin yung mga tools ni Facebook. Ito yung dahilan kung bakit yung tools natin sa in-stream ads, ads on Reels at Star ay biglang nawala. Kaya kailangan po natin sumunod sa mga Facebook policies. Una po dyan ay ang create content on eligible surface. So malinaw na sinasabi dito na maaari kang mamonetize kung gumagawa ka ng content sa Facebook page, Facebook personal account na naka-professional mode, events, at mga groups. Next po ay ang reside from an eligible country. For you to be monetized ay dapat nakatira ka sa eligible na country. Kung sa Pinas ka po nakatira, no need to worry dahil eligible naman ang Philippines. Maliban lang po kung kayo ay nakatira sa bansa na hindi eligible, tulad ng mga OFWs natin, dapat ay i-check po ninyo kung eligible ba yung bansa na pinagtatrabahuhan ninyo or kung saan kayo nakatira. Next po ay yung follow community standards. Sa rules na ito bawal po mag-upload or mag-post ng hate speech, calls for violence, sexualized content, at inauthentic behavior. Maraming content creator ang hindi po nakakasunod sa rules na ito, kaya minsan nagtataka po kayo kung bakit bigla na lang nawawala yung mga monetization tools natin sa Facebook. So kung lumabag po tayo sa rules na ito or sa policy ni Facebook, maaring mawala po yung eligibility to monetize or hindi na ma-monetize ang account mo kahit kailan. So para po malaman nyo kung may violation ba kayo sa Facebook, may video po ako niyan. May link din po nasa description ng videong ito. Next po ang sharing authentic content. Ang ibig sabihin po nito dapat ay 100% na totoo yung sinasabi natin or legit information, hindi yung narinig lang natin, sa mga unreliable source or fake news, tapos ay pinost na po sa Facebook, bawal po yun. So dapat ay iwasan po natin ang ganitong uri ng violation, para hindi tayo magkaroon ng problema, just in case na mag-apply na tayo for Facebook monetization. Ang sunod naman po ay ang share original content. So malinaw po dito sa salitang original content, na dapat yung mga ina-upload natin na mga video at mga post ay sa atin talaga or tayo ang gumawa nito. Kapag nakita ni Facebook na nagna-upload ka ng content na hindi sa iyo, ay itatag ka as limited originality. Maraming content creator ang gumagawa ng ganito, maling pamamaraan po ito. Next po ay monetize authentic engagement. Sinasabi po sa rules na ito na dapat nakuha or na-earn natin yung mga followers in a organic way, at hindi tayo nagbayad kapalit ng maraming views at followers. Marami po nag-o-offer ng ganyan. Take note lang po, iba po ito dun sa ino-offer ni Facebook, na boost post. Ito po ay upang lumawak lang ang reach ng ating post sa Facebook. Mag-ingat din po lalo na sa mga mahilig makipag-follow to follow. Maari po kasing ma-restrict ang account natin dahil dito. May video din po ako niyan upang hindi ma-restrict ang account nyo. Nasa description po ng videong ito yung link. Nakasaad din po sa policy na ito, creator, publisher and third-party provider may lose the ability to monetize if their audience significantly consists of fake engagement, including but not limited to like, followers, and views. So proceed naman tayo sa monetization policy. Basic lang po ito at marami nang nakakaalam sa policy na ito. Nakapaloob dito yung tinatawag na prohibited format. So dito makikita natin yung mga videos na allowed, para ma-monetize yung Facebook account natin, at yung mga bawal upload na videos lalo na kung ang purpose natin ay for monetization in the future.
Prohibited format content presented in the following format cannot be monetized. Number 1, static video, content that contains one static image, and little to no motion. Ang example ng static video ay image or picture na linagyan ng effects at na-convert into video, katulad nito. Number 2, static image poll, content posted for the sole purpose of increasing engagement by asking people to react to questions posted by the content. So ang example ng static image polls ay picture na linagyan lang ng question para mag-react ang mga viewers para tumaas ang engagement, hindi ma-monetize ang ganito content sa Reels, ito tinatawag na fake engagement. Number 3, slideshow of image, content that primarily displays static images played in succession. Hindi din ma-monetize ang ganitong uri ng Reels video, so dapat ay gumawa tayo ng content na ayon sa Reels monetization policy ni Meta, kung gusto nating ma-monetize sa Reels. Number 4, looping videos, content that loops and displays the same segment. Multiple times looping content can include GIFs and varying of lengths. Ito yung uri ng video na around 5 seconds or lower ang lengths at paulit-ulit lang, so bawal din ito at hindi rin siya ma-monetize. Note lang po bago tayo magpatuloy, ang mga ganitong mga videos ay pwede naman e-upload sa Reels, kung ang purpose natin ay for entertainment and promotion purposes lang at hindi pang monetization purposes. Number 5, background song, videos with copyrighted music. So ito yung mga videos na ina-upload natin sa Reels ng may background na copyrighted song, or mga popular na mga song. Iwasan natin maglagay ng background music na popular or mga copyrighted song. Mas mabuti kung e-voice over mo lang ang video mo, or pwede ka naman mag-download ng non-copyrighted song sa Facebook Audio Library, para maiwasan nating magkaroon ng violation sa Facebook, or content monetization policy. Number 6. Unoriginal content. Ito yung mga video na hindi sa atin, or mga trending video na kinuha natin sa ibang platforms, tapos ina-upload sa Reels natin. Bawal po ito, madedetect ni Facebook ito at magkakaroon tayo ng violation. At dahil dyan maaring hindi ma-monetize ang ating Reels, so iwasan po natin ang pag-upload ng video na hindi naman sa atin. Dapat gumawa tayo ng sarili nating video yung tayo mismo ang nakikita sa ating video content. At kung sakaling mayroon kang ina-upload ka sa Reels na hindi naman sa iyo, ay mas mabuti kung i-delete mo na ito, upang maging eligible tayo sa stars at ads on Reels kapag naabot na natin ang requirements ni Meta. Number 7, watermark video. Ito yung mga video na may mga watermark or logo, gaya ng YouTube Short at ibang platforms, tulad ng TikTok. Iwasan po nating mag-upload ng mga ganitong content upang maiwasan natin ang unoriginal content or limited originality of content violation. So ayan guys, sana nakatulong po ang videong ito, at kung nagustuhan nyo po, ay huwag nyo po kalimutang mag-like and subscribe sa channel ko at e-comment mo na rin kung may natutunan ka sa videong ito. Thank you for watching. God bless.